Ang sa inyong tigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Diyos mayo Sabadong pag-aga mga tugang, welcome sa programang Ang Nagangunyan, petsa 12, bulan ng Marso taon 2022. Hindi po sa inyong lingkod, Allen Riondanga, sa ngaran ni partner Roy San Ramon. Kita po mapaabot sa indo ka mga baretang nagkatiripon, kasatuyang mga pag-iriba sa Ang Nagangunyan News Team. Live kita mga tugang na nadadalan sa Ang Nagangunyan News FB page, Naga City Government, as in live man, nadadadangog sa 100.5 Idol FM, as in 89.5 radyo natin. Sa headlines, adjustment sa fare rate sa public trimobile sa syudad ning Naga, gigibuhon patas sa driver asin pasahero mantang naglalangkaw ang presyo kan mga petrolyo. Detalyes hatod ni Joel Sulina. Ikukonsidera kan sangguniang panglungsod kang Naga, partikular kang Committee on Transport na pinamamayuhan ni Konsehal Lito Del Rosario ang presenteng sitwasyon huli sa patagos na paggiro sa presyo kang krudo asin gasolina in relasyon sa fare adjustment sa mga tricycle, e-trike, taxicel asin padjak sa syudad ding Naga. Sa pahayag ni Konsehal Del Rosario, sinabi kay ni na nasa komite pa niya ang proposal na bawasan ang tarifa sa plete sa mga pampublikong lulunadan, partikular sa mga tricycle asin padjak, kung sain sa presente nakapadatol sa City Ordinance No. 2021-089 na nagmamando para man sa temporary fare rate na 15 pesos sa tricycle, e-trike asin taxicel, mantang 10 pesos man sa mga padjak na may ruta asin prangkisa sa Naga. Huli man sa naging epekto kang pandemya kang nagtalikod na taon asin mga bulan. Aminado si Del Rosario, dawa pa nasa alert level 1 na ang Naga asin nagkaigwanan ng paghaluwag sa mga restriksyon alagad ning huli sa panagos na pagsirit sa presyo kang petrolyo, kinakaipuhan na daiman nagayo maibaba ang taripa sa plete alagad ikukonsidera ninda sa komite ang sentimiento kang mga commuters na saruman sa mga apektado kang oil price hike bago magdesisyon asin maipasara ang bagong ordinansa para sa fare adjustment na patas sa pasahero para sa mga nagkakayod asin operator ning tricycle asin padjak. Concomitantly, we will adjust the ordinance. But before we adjust the ordinance, we have to ask yung mga stakeholders sigdiyo. Actually po, nakaikot-ikot na ako. So, ugma po, actually, yaon kami sa LCC, kaulin po sa ibang transport leaders naman. So, araman po ninda na there will be adjustment, downward adjustment. Ang question na lang as to how much, pero definitely po, ako sa parte ko, dahil ako mangunguyog o dahil ako matugot na ibalik duman sa dating presyo na 8 pesos or 5 pesos sa padjak. Sa ngunyan po halos 10 times na nag-ulan to ang presyo kang gasolina, kang crudo, So hirak man kan mga drivers ta. At the same time, we have to also consider yung mga pasahero. Tara man po kan mga pasahero na kaipuan tabangan man sila sa transport sector, pero kaipuan mong ibaba. Kasi mayo naman po kita ngunyan ning nag-relax na po ang sa tuyong regulasyon sa COVID-19. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Gender responsiveness as in sensitivity sa mga serbisyo kan lokal na gobyerno maawot pang paurugon. Detalye sa hatod sa tuya ni Paulo Papa. Piglalauman ni Konsehal Mila Rakid Arroyo, pamayo kan Family, Women and Gender Development Committee kan sangguni ang panlungsod na magiging mas gender responsive ang serbisyo kan lokal na gobyerno en kaso maipasar sa sanggunian ang propwestong resolusyon na makonduser nin survey sa mismong mga empleyado kan City Hall. Sigun sa konsehal, sa survey maaaraman kung gender responsive ang paggobernar asin pagserbe kan City Hall sa mga namamanwaan kan syudad.
Sabi pa ni Arroyo, kung gender responsive ang serbisyo kan lokal na gobyerno, basado sa resulta kang survey, sa mga empleyado man mismo, mahali ang mga rekomendasyon, tanganing mas maging gender responsive ang serbisyo kan syudad. Apwera kay ni, makondusir man, nin opinion assessment, ang Naga City Council for Women sa enterong syudad din Naga, tanganing maaraman kung gender sensitive ang mga namamanwaan kan syudad. Sa resulta kan assessment, madedeterminar ang mga lakdang, tanganing mas mapakarhay pa ang serbisyo kan gobyerno lokal. Yes, that's our hope. Kaya gusto tang haputon ng mga empleyado na mamati ba nindo na gender responsive kita, kung daiba, anong dapat ang mga giribuhon, kung iyo na, paano tapayan mas mai-improve. So, kukonsulta kunta si mga yaon mismo sa City Hall, ta ang mga program baga pigi-implement kang City Hall. So, dahil pwedeng sarong City Hall employee, dahil niya aram na gender responsive pala ang sa tuyong paggogobernar. So, dapat aram ta. Aram kan lambang saro, especially if you are an employee of the City Hall. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Primerong cardiac center sa Kabikulan. As in, matrayumpong heart operation, pigbisto kan gobyerno lokal kang Naga. Detalles, hali kay Joel Surina. Tinoonan ng pagbisto kan lokal na gobyerno kan syudad ng Naga ang primerong cardiac center sa Bicol Region matapos ang matrayumpong open heart surgery na ginibo sa Bicol Medical Center. Pinakaprimero man ini sa Southern Luzon ang state-of-the-art na cardiovascular center na natugda sa sinagpuon ang operasyon kang nagtalikod pa sa ng taon. Lunes, kang presenteng semana, kang panginutan ni Alcalde Nelson Legacion kay iba miyembros kan sangguniang panglungsod na pinamamayuhan ni Vice Mayor Nene Diasis ang pagbisto sa tibay asin na serbisyo kang mga doktor kang Bicol Medical Center Cardiac Center kay iba ang mga staff kaini na pinamamayuhan ni Doktora Eloisa Victoria Claveria Barion asin ni Bicol Medical Center Chief Dr. Ronnie Gregorio Gigantoni. Asin ang pagtaong suporta man sa mga programa kang nasambitan ng ospital. Sigun kay Dr. Claveria Barion, highly specialized and cardiac center kan Bicol Medical Center. Asin inasigurar na may itataunin daang halangkaw na kalidad ng serbisyo para sa salud, urog na sa mga pasyenteng may hilang sa puso. Bako lang hali sa Bicol Region, maging sa iba pang lugar sa nasyon. Highly specialized po to. Lahat ng gamit doon, kung hindi po first in the Philippines, first in Bicol Region po ito. So makakaasa po kayo, pwede po natin ikumpara ito sa mga malalaking hospital sa Manila. Ang mga staff po na ay well-trained po to sa Manila, lahat from the nurses, the allied, at sa mga doctors po namin. So hindi nyo na po kailangan pumunta ng Manila kung may sakit kayo sa puso. Pag pumasok po kayo sa cardiac center, para kayong pumasok sa St. Luke, Makati Med. So, magagaling po ang aming mga staff at ang serbisyo po. Ang serbisyo na kayang itao kang Bicol Medical Center Cardiac Center, iyo ang cardiovascular surgery, cardio-intensive care, non-invasive test, araw kang cardiovascular echo asin iba pa na may relasyon sa hilang sa puso. Para sa Nagangunyan News, Joel Surina. Propwesto ang underground cabling, pigpuuna na ang pag-urulay. Alagad, halawig pang proseso ang naagihan antes na maipasar sa sangguniang panglungsod. Detalyas hali kay Paulo Papa. Aminado si Konsehalo Silito del Rosario, Pamayokan Committee on Public Utility sa Sangguniang Panglungsod o SP, na halawig ang proseso na aagihan kan propwestong ordinansa sa underground cabling bago iniipasar sa SP. Ang rason, ang mga kataraid na banwaan kan syudad din Naga kung saan nakatindog ang mga poste nin kuryente asin internet na nakatakod man giraray sa mga gawad kan kuryente asin internet sa syudad na ililipat underground. Oras na ipasar sa sanggunian ang propestong ordinansa. Segun sa konsehal, dahil basang maisasabay ang mga kataraid banwaan sa underground cabling sa syudad, huli sa dakulang fondo na magagastos kan telecommunication companies, magin kan electric cooperative sa paglipat kan sa indang mga linya underground. Sabi pa kan konsehal, ang magagastos sa underground cabling, maserbi bilang investment para sa marikas na recovery kan supply nin kuryente asin internet sa syudad. Bakong arog kan sitwasyon na kung saan
nakatakod lang sa mga poste ang linya ng kuryente asin telcos na depisil na maibuelta makaliis ang mga kalamidad. Dugang ni Del Rosario, kaipuhan na maadalan nin toltol ang implementasyon kan underground cabling lalo na kan technical working group na constituted sa propwestong ordinansa na maglatag asin mag-implementar kan underground cabling. Sarong position paper na nabasa ko, garo smart po sinagpadara kayan eh. Sarong paragraph po naman pigmi-mention niya na ang worry mi ngaya is kung sa naga ma-underground cable, pagluwas mi nga sa mga ride kang naga, balik ngayon kami sa normal. So, ang simbag po dyan, arog kani. Dahil man po, ura-uradan magkakasarabayan na buong Kamsur, buong Metro Naga, buong Naga, ma-underground cable. Kasi grabe po ang gastos igdiyo. Kaya po nga dapat masiguro ta na pag nag-implement na kani, pag naipasar na po ang ordinansa, pag nag-implement kani, talagang nag-ipig-aradalan ka, boss. Sa ibong kaini, igwana nin telecom companies ang nag-umaw sa nasambit na propwesto basado sa position letters na pigsumiter sa konsehal sa laog kan 30 dias, makalis ang pinakahuring committee hearing sa public utility. Pagparabasa ko po si mga position papers kan si mga lawyers. Nagpreparar po kani mga lawyers tinda sa Manila, si Central Office. Ko pa salamat, may initiative na arog kani. Igwa po nagtataon ng garo reservation ta kung ma-underground cabling ngay Naga, paano ngayon duman sa mga ibang mga munisipyo? Dapat ngayon mag-underground cabling man kami sa ibang munisipyo. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Entrepreneurship skills as in importansya kan hard work industry. Hatod sa mga aki kan mga bagong school buildings. Detalyes, halik kay Paulo Papa. Pig asigurar kan Naga Central School 2 an enhancement sa entrepreneurship skills kan mga aki sa tabang kan piggahaman na multi-purpose building na piglalaoman na makompleto sa Hunyo 21 ngonya na taon. Sigun, ki Juliet Cruzat Curva, Principal 3 kan eskwelahan, kompleto sa ekipahe an edipisyo, kaya syerto na manunodan kan mga aki an value kan hard work industry as in self-reliance apwera sa basic house course na pig-aasa kan mga magurang sa mga katabang imbes na itugdo sa mga aki. Marami. Yung kanilang nakakalimutan na bang trabaho sa bahay. Siyempre, dahil kompleto ang facilities ng 2-story building na ito, mas maintindihan nila kung paano ayusin ang loob ng bahay. So from there, yung value ng hard work industry ay madidevelop sa mga bata. Madadala nila yun sa kanilang sa kanilang bahay, and which is napapansin namin medyo nakakalimutan na ng ating mga magulang na ituro. Kasi may mga katulong, may mga inaasahan sa kanilang mga bahay. So nalilimutan na nila yung paglilinis ng bahay, yung pag-aayos ng tirahan nila. So yun ang napakalaking value na maibibigay namin sa mga bata. Yung pagiging nilang masinop, masipag, and siyempre yung pagiging nilang independent and self-reliant. Apwera sa home economics education, magagamit man ang edipisyo na may 2 eskalon bilang temporary shelter kan mga evacuees sa oras nin kalamidad. Mientras tanto, pigkonfirmar kan principal na pigtugutan kan National Historical Commission of the Philippines ang demolition kan 60 anyos na school building na may sarong eskalon. Tanganing matawandalan ang konstruksyon kan multi-purpose building. Dugang kan principal, day pigkonsiderar na heritage building ang lumang edipisyo, kaya dagos na ining pigpagaba. Nagkakantidad 5 milyones pesos ang appropriation fund kan proyekto na pig-implementar kan Department of Public Works and Highways, opisina ni Kongresista Gabriel Bordado, asin gobyerno lokal na pinamamayohan ni Alcalde Nelson Legacion. Okay naman po ang basta po, ang normally po, ang pinapayagan naman is 25-year-old and above. Pero hindi naman po siya kasama sa heritage building. So hindi talaga. HE rin. PACD po, sir. PACD building. Actually, hindi naman talaga siya HE building. Kung ano lang yung kulang ng school, diyan na lang namin pinapapunta yung mga bata, yung mga elementary, mga 5 and 6 pupils. Dito sila home economics. Pero hindi siya complete. Walang dining room, walang
living room, hindi. Yung ano lang, yung ordinaryong classroom lang na hindi mo naman makikita na talagang yan ay matututo ang mga bata from there, from that structure. Wala talaga. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Iyan mga tugang ang mga katiripunan ka mga baretang nagkatiripon kasatuyang Nagangunyan News Team. Sa ngaran ni Roy San Ramon, mabalos po sa ito magantabay at saan magantabay asin mag-iribahan man girare kita. Sa satong aramon kaibahan si Konsihal Jess Albios asin Konsihal Dodit Beltran. Mga tugang ini po sa lingkod Allen Riondanga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Salamat po sa siyudad ng Nagas, Kiningguwa na maaproban tulos sining pati nampong iniyo. Sarong termino pa sa naman nga ni isa na si Mayor pero madadagos na po. 12 taon na kami. Kunya lang po madadagos. Pangiturogan mi talaga niyo. Haloy mi na pong hinagad niyo pero ganyan lang po magkakaigwa ng kasimbagan asin marirealisar ang tinampo. Kung gurano po kahalnas ang paril pagbagong lampaso, araw po kang kahalnas ang tinampo me. Grabe po kasakit mag-agi, lalo na po sa may mga edad. Kadakol po niya nadidisgrasya, kadakol niya nagkakaralapuan, nagkakabararian, taning huli po sa sobrang halnas kandalan. Lalo na po kung may produkto kang iluluwas hali po duman sa tanuman. Yang ka po maagi sa dalan na iyan, mahiling man po siguro na may mga kalikali na ang mga dalan me. Pag natinampo na po ang sarong lugar, automatic po yan, hiling na tulos kung ano ang pag-asinso kan sarong lugar. O yun po yan ang nagtatao ning lalawgon kan sarong lugar kung gura na siya kagayon. Sabi niya sa Moya, pupursigihon niya na makuha ito. Asin, day po nahaloy, day pa man niya siya nakakatapos kan termino niya. Nakuha niya po ang susi. Kaya po naugma kaming maray. Sa halawig na maray na pangiturugan mi, siya lang po ang nakakuha kan susi. Tangaring mapatinan po ini pong sa Moyang lugar. Anib na tao na hulog dyan, ganun, sa ilog. Kaya yung iba, pinag-ano-ano na lang ang kawayan, tugtog. Katulad yung agong ko, kasi senior na nga kami, pinapaayos niya para pag-agi. Kami nung bagyo ng, ng Tisoy, muntik na kami kaming duha ng agong ko, malunod na ng tubig roon. Tuwan-tuwa po kami dahil na kami makakaagi ng kawayan. Gayon nung nabaga yung tulay, yun. Kaya nagpapasalamat kami kay Mayor Obligacion, pati yung si Vice Mayor kay Nini, pati yung mga kagawad. Maraming salamat po sa kanila. Unang-una ang taas din. Instrumento lang naman po sila. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig sa papano ni. Dahil na kami may tubig man igdi, baka kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuya naman dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaagi. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, baka lang para sa diri mi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di naman siya masasakitan ta. Pag-abot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganana din footbridge, naman po kami masasakitan. Ta kami, alas-alas naman po kami ding mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. Nagkakan sa kuyang pamilya. Salamat. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa Tuyang Mayor San Ligasyon.
talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga durang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunya na dakula na tapos magayon pa, magiging ano siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya. Napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Sa pakiulay na din po, Nindo, nakaabot sa samuyang kaaraman, nakaipuhan na talaga na magpatugbok magkaigwanin sa diring satellite market ang Barangay Pakul. Ay dako lang tabang ka kung sa ano, dahil ka ng kwenta kung gulpining parabakal, mas maray. Kinsa katong naglalako, nagtutuyo ka, mga anpigaagian pati, kung bisis kadudo tampa. Maabot mo lang tong harong na papabakalan mo. Dako lamang pong tabang an harong kayo. Kada ko lang kaugman ko, taharon ni ang pagsasaod-saod ko. Maedad na ko. Papasalamat ako kay Mayor kung nga dagos ang samuyang ini. Kuyan, dako lang kaugman ko sa kuyan sa iya. Mabalo sana Mayor. Ini pong proyekto pong ini, magiging pong kapakinabangan kang mga taga-barangay Pakul, asin kang pagtaraid na po igding barangay na nagdadayo po igdi. Dayawan po, bako na po yan drawing. Ano po, aktwal ng pikigibon ninda. Ako po nagpasalamat na nagkaigwa ng satellite market. Papasalamat kami kay Mayor na anuhan niya na magtakudigdiyo ning saudan, tanganing haranina ang samuyang pagsasaudan. Papasalamat po ako kay Mayor dahil linagan igdining satellite. Saka nauugmaan mga tao digdi. Kinagan ni Mayor ng satellite market. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Ang programang Satong Aramon. Mga tugang Diyos maray na Sabado ng pagkaaga, petsa 12, bulan na Marso taon 2022. Hindi po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Liwat, welcome po sa programang Satong Aramon. Live kitang nadadangog sa 100.5 Bicol Idol FM, 89.5 radyo natin, asin live man na nadadalan sa City Government of Naga FB page, asin sa Naga Ngunyan News FB page. Mga tugang, ngunyan na pagkaaga, sa tuyang makaibahan ang duwa sa mga matitibay na mga konsihal kang syudad ng Naga. Ang enot, ang sa tuyang kaantabay sa pagparambong kan sektor kang negosyo, an kagsiguro na ang mga konsumidores na nagenyo protektado. Mga tugang, Konsihal Joe Perez. Sir Joe, good morning. Good morning, Allen. Good morning sa mga parainan niyo po kang programa. Ako po si Konsihal Joe Perez. And kaibahan taman po mga tugang, ngunya na pagkaaga ang sa tuyang kasurog, kaibahan sa pagpauswag kan barangay kan Naga. Mga tugang, Councilor Dodit Just Do It, We Can Do It Beltran. Maray na aga po, Sir Allen, sa gabos na naghihinanyog po kan sa imong programa.
Sirs, good morning po and salamat po sa paonra na makaibahan po kamo digi sa tuyang programa sa tong Aramon. Sarong oras kita mga tugon na maurulay-ulay kan mga pigsisiributan, nagkaharamanan na mga aktibidades, programa, mga ordinansa kasatuya pong makaibahan na konsihal kan Syudad Dingnaga. Alagad antes ken mga tugang mas maray po siguro mabistado tamo na sinda enot si sa inda pong serbisyo serbisyo publiko, paano nagpuon, nagpuon ang sa indang eksperyensya as in gamot digdi sa pagserbisyo publiko urog na po digdi sa Syudad Dingnaga. Ito po siguro Councilor Joe Perez. Sir Joe, paano ang istorya kan public service kang Councilor Joe Perez? Okay, siguro I can say na a long time ago nagtrabaho po ako sa Senado sa opisina ni dating Senator Raul S. Rocco, and after kang stint ko po sa Senate, kuha po ako ni Congressman James Acob bilang Chief of Staff sa sayang opisina sa lower house, sa House of Representatives. And katong tapos na po si termino ni Congressman James, naimbitaran po ako ni Mayor Jess, kay itong dipontong Mayor Jess, during his second 9-year term na maging consultant, and at the same time, eventually, pig-designate niya po akong information officer, as in pamayok kang tourism office. Yun po yan sinagi kong experience as a government official. Kaya medyo sabi ko, na-expose man ako sa lado kang pag-governar, specifically duman sa field kang legislation because of my experience in the Senate and the House of Representatives, and some executive functions duman naman sa under the watch of then Mayor Jess Robredo. Sir, halawig si sa imong eksperyensya sa National Legislature. Igwang eksperyensya sa local level, local executive functions. This is your pampiraman yan, sir? Pang duwang termino? Pang duwang termino, pag kumbinsido po sa to ang mga elektorado na ilag kita sa second term, di pang duwa ko po ining termino. Yan. Ang sunod na pong bistuhon ang sa tuya pong Liga President, Councilor Dodit Bilaran. Sir, paano nagpuon ang sa imong stint sa barangay and of course digi sa pagiging Liga President? Maraming naaga po giraray Sir Allen. Nagpuon po si Dodit Beltran manirbihan po sa barangay 2002. Naging top notcher barangay Kagawad po kita. And 2007 po naging punong barangay po kita. And 2010 to 2013 po nagtrabaho po kita sa Naga City Dangerous Drugs Board headed by Sereni Gumba. And 2013 po Hastangunyan, kita po ang punong barangay kang Bagong Bayan Norte. Sir, bago ka maging sarong Liga President, of course dapat maging kang kapitan, kumusta ang kumbaga dynamics kang liga ng mga barangay sa imong pamamayo bilang Liga President? Dakula po nga ning kaugmahan na pigtulod po si sakuyang kandidatura para po makabali sa Team Naga ni Kapitan Josue Perez. Siya po ang nagibong resolusyon para po papirmahon si mga kapitanes na itulod po ako na makabali po ako sa proseso sa Team Naga. Aram ta po baga pag malaog ka sa Team Naga, maagi ka po ning magabat na proseso, and hahadoyon po si gabos na mga pag-iribata sa barangay sa barangay officials and po si mga sektores na nakapalibot po igdi sa satuyang syudad. So ini sir, para sa imo sukol ini kang pagkakasararo kapusugan kan liga ng mga barangay. Iyo dakulaon pong kaugmahan ko na ang nag-inisyar po kay ini sa kuya si pinakagurangan na kapitan po igdi sa satuyang syudad kang Naga, si Kapitan Josue Perez po kang barangay Pakol. Yan mga tugano, nabistuta sa tuyang mga bisita. Ngunyan pagpasiring po kita duman Councilor Joe, Councilor Dodit. Sa indo pong mga pika para siributan, ngunyan ng mga panahon na ini, urog na po ngunyan baga
although kita nagpapasalamat na maray na ang sudad ding Naga pighuros na sa alert level 1. Aram ta Sir Joe na very much helpful si sa imong naisunad na ordinansa na business stimulus program through an ordinance. Sir Joe, ano po ang update mo kaini? Kumusta po ang dalagan kang programa? Napig-uoposer ngunyan kang syudad, ninhuli po duman sa ordinansang sa imong pigpasar? Kadakol po ang naugma, lalo ng mga sakadit na negosyante, kaining sa tuya pong programang Business Stimulus Program. Iyo po ini si reaksyon kang lokal na gobyerno kan syudad. Tangani pong maisalbar si sa tuyang mga sakadit na negosyante sa negative economic impact po kay itong COVID-19. Dahil po kang kainitan po kang nasa yaong kita sa pagmundong gayo dahil si nag-worsen po si surge kang COVID. Luway-luway pong nagsasara si mga negosyo. So dahil man nagsasara dahil nag-aasa pag-iraray, talagang mayo na pong nakuko ang profit. They were fighting against COVID na talagang in the end mayo sinang laban kaya kaipuhan ang intervention kang gobyerno. In that case po bilang sa akong legislador and bilang pamayo kang Committee on Trade, Commerce and Economic Enterprises, nagpasar po ako ning sarong ordinansa na matao pong pautang na mayong porsyento sa mga sakadit na negosyante, tangani lamang pong maisalbar si sa indang negosyo. Aram mo po, dua ang purpose kay itong programang ito. Maisalbar si negosyo, saka maisalbar si employee kang sa indang mga workers. In that case, pag sinalbar ta si mga empleyado, natabangan ta si sa indang mga pamilya. Kaya under the program po, nagpautang kita sa varied amounts na 25,000, 50,000, 75,000, 100,000. Depende po kung pera ang numero kan sa indang mga empleyado. And depende po kang potential kang sa indang negosyo kung sinda talaga may fighting chance miski na nga ni may COVID. And it proved to be a wise decision na pasublion sinda dahil otherwise sararado na po kuta sinda. Ngunyan na naisalbar sinda, naisalbar taman po si maabot sa 500 na workers during that 1-year period kang stimulus program. As in something like 100 plus na mga sakadit na negosyante. Ang sakadit pong negosyanteng ini kadaklan po kay ini itong mga inaapotang mga entrepreneurs. Si may mga tindahan, may nagtitinda ng sira, may mga beauty parlor, may mga itong pang simpleng pang everyday na nakaya kang mga sakadit na negosyante as in pigpapatronize man under normal conditions and pinapatronize man po ngani even during the surge kang COVID igwa pa man po baga kitang mga pigwaralat na negosyo. Halimbawa, ang mga pag-repair po kang cellphone, pag-repair ng mga computer, pigtarabangan ta po ito na dahil sinda magsaka dahil sa kawaran ng kapital o dahil sa maluyang negosyo. Ito pong intervention na ito, dakulang bagay dahil pinautang ta po na mayo ng porsyento. May interest. Mayong interest, mayong bawas sa pasubli ta sa inda kay itong amount na ito. So gusto sabihin sir, kung ako nag-utang ng 100,000, tayan si maximum, bilog ko makukuha ang 100,000. Bilog mo pong makukuha ang 100,000, mabayad ka po kayan on a schedule of amortization na mayo po ning interest. Kung ang sulamentong condition yun during the repayment period na 1 year, pag may delay ka na sa repayment period, may sadit man pong interest or surcharge kung penalty. Pero that is only after 1 year na supposedly nakarecover ka na po. Supposedly normal na sa imong negosyo.
Yan. Sir Joper, ngunyan alert level 1 na kita. Almost nagbabalik na nga ni kita sa normalcy. Ngunyan, so numero kang tao na normal na yaon sa mga mall, yaon sa luwas. Ngunyan, nahihiling ta na. In fact, may traffic na nga ni giraray kita ngunyan. Iyo. Grabe na ang traffic ta. Ini ba sir programang ini na business stimulus program, mapadagos ba ini maski ngunyan na yaon na kita sa alert level 1? Good question. Dahil kang saro pong simana, nag-meeting kami kang board, kang business stimulus program. Taigwa po kaming inaprobara na allocation ng another 10 million for for this year, 2022. Naubos mi na po itong 2021 as program. Itong 10 million na ipautang mi na po ito. And ang sanggunian nag-allocating another 10. Ngunyan, nag-meeting po kami precisely to discuss. Ipapadagos na ini o matada kitang dikit para for whatever eventuality na data pa man sigurado 100%. Kaya na kita, we are back to normal. So, ang decision mi po is to slash the budget allocated to us. Because, in fact, because of this alert level 1 na nagbabalik na kita sa normal, garo nawara na si reason for being ka itong pagpautang na mayong interest. Tang reason for being ka to, na may COVID, kaya dapat tabangan ta na may salbar ang negosyo. Ngunyan nabalik na kita sa normal, siguro, dapat yaw naman kita, we should be in our own devices na dahil nakita kaipuhan mag-utang o dahil nakaipuhan mo ng alalayan kang gobyerno. Kaya nag-decide po kami na i-slash si amount and then ito pong hahalion gagamiton sa ibang productive endeavors o productive programs kang gobyerno. Halimbawa, kang city government. Ngunyan, kang huriming session, nag-decide, we voted on na i-revert itong 5 million of the 10 million tanganing gamiton sa producer ng mga employment assistance, employment opportunities. Gagamiton po itong 5 million bilang dagdag o complementary fund duman sa satuyang sa another program kang gobyerno kan syudad na yung ang Naga City Emergency Employment Program. So ito pong allocation dadagdagan mi po kay itong pig-revert na 5 million. Iyo po yan napag-uyunan mi tabi Dodit and unanimously we approve such reversion of 5 million para po magamit sa employment program kan syudad. Yan. So kay Sir Dodit, sir, panahon kang COVID, kita ang iribahan na mayor. Paaragahan Team A. Paaragahan Team A. Normally kadto baga naabot ang kaso Banggina. Ika po kaibanan kita alas 3, alas 4 ming maagaw iribanan pa kita. Just to refresh lang siguro, Councilor Dodit, si Memoria kan sa tuya pong mga paraantabay. Ma-relate lang garo paano si kasibutan ta kaidtong ka mga barangay sa kang kasagsagi kang COVID, si mga gineribo kang barangay, si mga interbensyon kang syudad, paano nagsugpon ang liga duman sa serbisyo kang syudad para po sabi nga ni kayan makaantos kita duman sa pinakamalala na parte kang COVID crisis digi sa tutuyang syudad. Tanda ko pa kato, Sir Allen, nagbungkaras ang COVID-19 March 16, 2020. Kaya nabilog ini yung Barangay Health Emergency Response Team sa kada barangay kang syudad kang Naga. Pigpaapod si mga punong barangay, si mga kagawad on health sa barangay, saka po si mga health workers para po pag-andaman ini yung COVID-19 na ini na dai magparalakop sa satuyang syudad kang Naga. Ang tanda ko kato, Sir Allen, na kada zona sa barangay ugwa po ning barikada, dai ka pwedeng maglaog kung bako kang taga Bagong Bayan Norte. Correct. And dai ka pwedeng maglaog sa samuyang barangay na mayo ka pong daradarang quarantine pass. Sir,
kang panahon na ito, garo, 2 beses kita sa syudad na nauning bagas para sa gabos. Bakong pili sana, bakong tiyo sana. Basically, gabos. Mag A, B, C, D, E na mga pamilya, tinawanan ng bagas. Paano ang naging proseso kan liga ng mga barangay sa sagibo ka ini? Si tanda ko po kato Sir Allen, pighagad si gabos na household kang 27 barangay kang naga and ipigbababa ta sa mismo sa barangay hall kang kanya-kanyaming barangay. Ang tanda ko nga ni po kaito, pati po aki kabali po duman sa bilang kang household. Kung ang akong kamo po sa laog kang harong 10 kamo, garo po tigri 5 kilo ang kada payo po kadto, kaya kung 10 po kamo tigri 5 kilo, ugwa po kamo ning sarong sakong bagas. Iyo po to maski po bako kang botante kang naga, residente ka pero day ka nagboboto sa naga, aaboton ka po ka itong pinapanao katong panahon ning COVID na kasagsagan pa po. Hindi po sa satuyang syudad. Tapos dinugagan ta pa katong 2 kilo kang may saro kitang gabos man tig 2 kilos man ang itinauta. Sihuri na po ito Sir Allen, si second allocation ta na to na tig 2 kilo po kada pamilya na sa nakadto si pigtautang huri. Sir, aram ta na si challenge ka ito, bako lang si COVID. Bako lang ito bagang, of course, kita naghahandal man kita sa mga pagbuhay kan sa tuya po mga katabang sa barangay, si mga personahe ta, si mga BHW ta, si mga tanod ta. Pero sa tahaw ka iyan, may mga pagtuyaw manggiraray kita nagkakareceive. Paano inipig-handle kan mga kapitanes si barangay? Paano inipig-handle kan liga ng mga barangay? Aram mo po, kaya Sir Allen, maski panahon kadto na bako pa maning politikang arog ngunyan, aram ta po baga pagkalaban ta sa politika, mayo man kitang nagigibong maray sa inda. Puro sana pagtuyaw, maski po ang satuyang ginigibo para po sa karahayan kan satuyang komunidad. Sir Joe, Sir Dodit, sa pagbuelta po niya to, pag-ulayan ta po, ano na ang mga post-COVID programs? Pasain kita sa inta dadarahon ngunyan ang satuya pong mga constituentes, urog na nagrarahay na ang satuya ang economic environment, nagrarahay na din itong hiro sa barangay, nagbabalik na, nagbibuelta na kita duman sa yao na ang karawat, new normal, yarao na ang basic, itong mga usual activities nato sa barangay. Although may paghiling sa manggiraray, sa prevention, na maglakop itong dikit na lang na COVID. Yan mga tugang pag-ulayan ta po sa pagbuelta kan sa tuyang programa sa tong aramo. Sa pagbaha, kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig sa papano ni. Dahil na kami daw may tubig man igdi, ba kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaakit. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, bako lang para sa diri mi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di naman sila masasakitan ta. Pagabot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Ta kami, alas-alas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. Nagkakan sa kuyang pamilya. Salamat. Sa pakiulay na din po, Nindo, nakaabot sa samuyang kaaraman, nakaipuhan na talaga na magpatugbok magkaigwanin sa diring satellite market ang Barangay Pakul. Ay dako lang tabang ka kung sa dahil ka ng kwenta kung gulpining parabakal, mas maray. Kinsa katong naglalako, nagtutuyo ka, mga anpigaagian pati, kung bisis, kadudo tampa.
maabot mo lang tong harong na papabakalan mo. Dako lamang pong tabang an harong kayo. Kada ko lang kaugmahan ko, taharon ni ang pagsasaod-saod ko. Maedad na ko. Papasalamat ako kay Mayor kung nga dagos ang samuyang ini. Kuyan, dako lang kaugmahan ko sa kuyan sa iya. Mabalasan na Mayor. Ini pong proyekto pong ini, magiging pong kapakinabangan kang mga taga-barangay Pakul, asin kang pagtaraid na po igding barangay na nagdadayo po igdi. Dayawan po, bako na po yan drawing. Ano po, aktual ng pikigibon ninda. Ako po nagpasalamat na nagkaigwa ng satellite market. Papasalamat kami kay Mayor, na anuhan niya na magtakudigdiyo ning saudan, tanganing haranina ang samuyang pagsasaudan. Papasalamat po ako kay Mayor dahil linagan igdi ning satellite. Saka nauugmaan mga tao digdi at kinagan ni Mayor ning satellite market. Sa Tung Aramon. Mga tugang, liwat, buwelta po kita digi sa programang sa Tung Aramon. Kaibahan ta po, Konsihal Dodit Beltran, asin Konsihal Joe Perez. Pinag-uurlayan ta mga tugang si mga COVID response kan na syudad, asin si mga kontribusyon ka sa tuya pong mga bisita na naihiras. Tangarig pong durungan tang masimbagan an paghampang sa pandemya. Arog na po iningunyan na hinampang tang krisis na COVID-19. Ngunyan mga tugang, sa tuyang pag-urulayan, itong liwat na subang giraray kang naga. Itong liwat ng pagbuhat digdi sa krisis. Ngunyan po, nagmarayaan sa tuya ng economic environment. Sir, padagos ang ginigibo kan sa tuya pong syudad na pagbilog ni mga bagong growth areas. Bako lang mga growth areas, pati mga economic facilities. Ngunyan, igwa na kitang tikukonstruhir ata sa mga barangay na mga satellite markets. Padagos-dagos po ini. Sir Joe, ano po ang sa imong take sa mga kalakawan na ini kan gobyerno kan lokal kan sudading Naga? Igwa kitang Balatas New Development Center, New Development Area, igwa na po kita ngunyan Santa Cruz New Development Area. Paano po ini makakadugang duman sa marikas na buhat kang syudad ning Naga digi sa dinarang epekto kaining COVID-19 pandemic? Primero sasabihin ko na ang magayon sa gobyerno tang ini sa Legasyon Administration is dahil kita nagpadaog sa takot kang COVID-19. Dahil kita naapektaran kang posibleng negative na dara kang COVID-19. Actualmente, padagos po si mag-move on, padagos si paglaban sa COVID, alagad padagos man si pag-move on kang ibang aspeto kang mga pangangaipo kan syudad, lalo na po sa parte kang ekonomiya. Habang linalabanan ta si COVID kaito, habang pinipreventa, habang kita nagpupursige na maabot, ma-reach itong objective kang vaccination, which we did, naabot ta, kaya nga ni garo siguro kita ngunyan yaon sa level 1 because of that successful vaccination campaign. Sa iraron po kayan, padagos po si trabaho ni Mayor Legasyon bilang executive officer kan syudad. Asin dahil niya pinabayaan si aspeto kang infrastruktura, asin ekonomiya. Mangalas po ang iba siguro ang outsider sa Naga na pagkawara kang COVID, dahil pa nawawara, ang COVID, preparado na po sa stage for post-COVID recovery. Mayon na nga ning pigo-urulayan na recovery, tayaw na nakahanda na si duwang bagong development areas sa Santa Cruz, sa Casabalatas, as if dahil sa to nag-agi ang COVID. Ngunyan na nasa level 1 kita, nagpupuuna po, mapuuna ang operasyon under normal condition kang development area sa Santa Cruz. In fact, nagagamit na nga po itong evacuation center as a convention center for the moment. And igwa na po kita dumaning
ikaduwang opisina kang City Health Office and may bagong eskwelahan. Yun man po ang nangyayari sa Balatas. And darakula po pating guyan, darakula po pating mga edifisyo, darakulang mga social services establishments ang nagluluwas. And ang gusto pong sabihin kayan, nagyaon na si growth area, tulos. Dahil panawawara si COVID-19, may igwa na kitang bagong growth area. Preparado na. Hahalaton na lang si partisipasyon kang private sector dahil pinuuna na kang City Hall, si pundasyon, kang mga bagong growth areas sa igdi sa satuyang syudad. Sir, I'm referring to the new development areas. I would like to call it now as new growth areas. Sir, ang pigpaparasabi kan magkapira, nagpara bulos kita sa infrastruktura, yet may COVID. Ano sir, kumbaga are we now saying na dahil sa ginibutangon yan, are we saying na dahil sa ginigibutangon yan, unlike sa ibang mga LGU na mapuun pa lang ngunyan, kita ready na? Bako lang ready. Nagpupuo na. Igwa na kitang bagong health center. Igwa na kitang bagong evacuation center. Si mga eskwelahan, nagahalat na kang face-to-face classes. Nagpupuo na, Allen, actualmente. Dahil giniribo tayan kang kasagsagan kang COVID. When in other places, nakakonsentrasyon na sa COVID, nalingawan si ibang basic na dapat i-deliver kang sarong local government. Yun ang sinasabi kung dahil kita nagpadaog sa COVID. Dahil while the left hand is doing something, the right hand is also doing something. Ipo yan si city government kang naga. So, kung may apat kita ngunyan, sir, na bagong tugdas na eskwelahan, dahil kita mahandal na makuno si mga estudyante comes the face-to-face classes. Yun ang kaitubagang mga estudyante pa kita, Alin, nadadangog ta ka to. Pag nagbuburokasan ng klase, ang problema, shortage ng classrooms. Correct. Opo. Ngunyan, mayo pa nga ni si face-to-face, kadako na kitang classrooms. Kaya I don't see na magkakaigwa kita ng shortage of classrooms when normal face-to-face classes resume. Iyan ang magagayon pati di sa satuyang growth area. Taperming may component ng health, may component ng edukasyon. Not purely economic, not purely business. Talagang may pagka holistic ang paka-design kan sa tuyang growth area. May bagong tinampo, may health center, may eskwelahan, may evacuation center, and then you will be building a satellite market thereat. Iyon ang ano pa ang hahanapon mo. And ang magayong kay nita ining pag-develop man kang growth area, ma-radiate po ini sa neighboring areas. Ang ma-radiate bako lang si services, bako lang si infrastructure, kundi si negosyo. Ma-expand ang negosyo. Well, dapat talaga nahiling na nindo, talagang preparado tulos kita. Ang iba nga dahil nag-aaram na ang population kang Naganaw is something like 230,000. When before kang nagturog kita kang sarong aldaw, mga 170 lang ang aral ta. O ngunyan, kaya dakol si tao, pero preparado naman pa lang kita. And you know what? Ang as far as the Sangkuan is concerned, ready kaming magtabang kay Mayor sa paghanap ninyong mga daga para sa mga bagong mga resettlement areas. Mga urban poor resettlement areas. Yan po ang saro sa mga konsentrasyon kang satuyang legislative branch kang gobyerno bilang katuwang po kang executive branch sa pagpatulod kang programa. Dahil hindi pong programa kang syudad, talagang bago po kami nagpuroon, nagkaigwa kami ng executive legislative setting up of strategic plans. Ngunyan, yun ang Samuyang partnership. Yun po inang kagayon ng Samuyang team na we are a unified team despite the divergent views, pero nabibilog po kita for a single objective, for a common objective. And kung may mga debate man po, dahil hinahanap na si magayon na formula. And ang magayon na may confidence kami sa satuyang alkalde
na he is looking at a bright scheme of things para ma-improve po, lalong mag-asenso ang satuyang syudad. As hindi pa nga nag-aabot ang mga problema, preparado na kita. Sir Dodit, siyempre di man nabasang bagang nabotwa ang mga growth area sa Naga. Araw kang sabi ni Sir Joe, igwang konsultasyon, igwang mahiwas na diskusyon. Paano naglaog ang Liga ng mga Barangay, si partnership ng Liga ng mga Barangay sa satuyang lokal na ehekutibo, kay Mayor Nelson Ligacion, asin sa syudad, sa pag conceptualize kay di mga bagong growth areas? Paano sinagin proseso kan kumbaga kontribusyon kan Liga ng mga Barangay sa pagbilog kay ini mga growth areas na ini? Sir Allen, para sa kuya po, si Mayor Nelson po talaga sarong leader na dahil basta siya nagbabasang na madesisyon siya. Ang kada desisyon niya po, pigahadoy niya ang lambang saro. Lalo na po, pag abot po sa barangay, pinapaapod po ni Mayor ang gabos ng mga kapitanes. As in, pigo-open niya po, iningaya ang magiging mga development sites kan sa tuya ngayang syudad. Araw po kang barangay Santa Cruz, yaon po dyan ang mga pasilidades na Darakula, yaon po dyan na bagong tugdok si City Health Office 2, yaon po dyan si Santa Cruz National High School, saka po iniyo pong bagotang convention center na yaon po sa Santa Cruz, and magkakaugwa pa po ngali pa lang dyan ng satellite market. Dakulaon pong bagay iyan sa Barangay Santa Cruz. Iniman pong sa Barangay Balatas, saro man po iyan sa dakulaon na maray na bagong anong apod ka iyan, mga development sites na yaon na po dyan si bagong City Hospital na dakula, yaon na po dyan si Balatas National High School, saka po iniyo pong Balatas City Science High School road. Iyo po yan si mga giniribo ni Mayor Nelson Ligacion na nagaantabay po ang 27 barangay kang Naga, kung paano po mas lalong mapapaurog and mapapaasenso po ang satuyang lokal na gobyerno kang syudad kang Naga. Sir Dorit, ining ngunyan, araw ngunyan, nangyayari sa Balatas, igwa na kitang pikutugdas dyan na bagong City Hospital. In fact, yaon na dyan igwa pa kitang Balatas Science High School, bago kabubukas ta pala nga ni iinaugurar ta pa lang kan bagong school building dyan. Siring man dyan din ibubugtak itong pang evacuation center na pinupo na naman sa paagi ning sarong donasyon kang Pagcor. Paano hinihiling mo niyang kang barangay an sa iyang, kumbaga, ano po itong magiging kontribusyon kang barangay tangalig pong masiguro na dai mapaprakasar itong marikas bagang development kay ni mga areas po na ini? Sa hiling ko, Sir Allen, iniyo pong ginigiribungon yan. Ang sabi nga ni po kayan, sinda po drawing pa lang, pero po iningon yan nangyayari na. Nakaburugtak na, asin may masurunod pang mga edipisyong maruluwas po dyan sa ginigibong development site po kang syudad kang Naga. Arog nga ni po kaning sabi mong sa Balatas na iniyo na takulao na maray, halos po garo 4 o 5 hektarya siya na development site kang syudad kang Naga. Yaon pa po dyan, ilalag pa po garo dyan si building kang BFP, si building po kang PNP, para po sararo na lang po siya, garo sentralisado na po gabos, na kung mahagad ka po ning tabang, si sarong lugar, yaon na po duman gabos si sa imong hahanapon na mga edifisyo. Sa ngunyan, sir, na gigirumduman ta halimbawa itong sa Concepcion Pequeña sa Almeda Highway, katuwang ta si Kapitan Wiwin sa pagkaulay sa mga kagsudirikan lote, si Kapitan Jose Perez katabang ta sa pagkaulay katong mga pamilya manaagyan katong mga bagong tinampo. Dakulong kitang mga proyekto na ang nagisilbing garo mediator Kali po sa barangay. Barangay, ang kapitan. And nahihiling ta po na ini ang kagayunan kang
surugpunan ang team kang alkalde, sanggunian, even ang mga punong barangay dahil marikaso na maray na nagigibo ang proyekto pasiring duman sa ibaba. Balikan ko tabi Sir Joe itong sa new growth areas ta. Bako lang ining because of the city government. Bako lang ini because of nahihiling ta nakaipuan talaga ning tao. Nangyari ini dahil of course duman sa mga katuwangtang mga negosyante din. Mga katuwangtang mga in fact mga kairibanan po dati sa chamber na naghiras kan sa inda mga propiedad to develop ining mga bagong new growth areas na ini. Sir, ano ang indikasyon ka ini na mas dakul ngunyan ang nagdudunar sa syudad Dignaga for development of growth zones? Garo ngunyan nasa 1 billion na halos ang equivalent kan mga donated lots sa city government. Donated properties in a span of 2.5 years. Ano po sir ang sa iling mo garo kumbaga sa punto de vista kan sarong yaon sa chamber, ano ang garo pigdemonstrar ka ini, pigpapahiling ka inis na klase ning relationship? Inot ini yung sa tong development areas, we should also mention na dakulang aspeto igdi si partisipasyon kang mga private landowners. Ta sinda mismo ang nag-offer kan sa indang properties na agihan kang mga tinampo, ipig-donate ninda. Ang gustong sabihin po kay Niho, duwang bagay. Firstly, may confidence po sinda sa local government na ining itataon ninda gagamiton sa maray na proyekto, sa maray na programa asin sa karahayan kang kadaklan, kang for the general public. Gustong sabihin, dahil masasayang si pag-donate ninda. Secondly, gustong sabihin, talagang yaon si pagtubod ninda na ang naga, given na marahay ang mga nagpapadalagan, ang naga, madali ang pag-asenso. So, unwittingly, they also become part of the vision kang sa tuyang gobyerno para sa pag-develop po kayo ng growth areas. Yun ang nga sinasabi ko, may pagtubod sinda, may confidence sinda, because after all, ang gabos na transaction sa naga is above board, bakong under the table, kaya may transparency. Iyo po yan si mga darakulang elemento na pigwalat sa tuya kay itong dipontong alkalde. And pinapadagos po nganyan kan sa tuyang presenting city government. Kaya po igwaning synergy ang private sector saka ang public sector, specifically the city government. So gustong sabihin, the chance of failure for whatever partnership is very manipis. Mas yaon si optimism na mapakarhay, maasenso ang syudad dahil nga ni sa tarabangan na ini. Which nanahiling tanangani. Ngunyan, yan nagtitirindog na yan. Si government, kuyan lang yan. Si government sector lang itong mga bagong Dai pa dyan ang inaasahan ta after na tao kita kaning mga establishmentong ini, mga ospital na ini, ang inaasahan ta mamusruman around them ining mga private establishments, ining mga negosyo. Sigurado yan. Taigwan na nga ni, sabi nga ni Mayor, sangunyan pa lang nga ni, ginigibo pa lang ang mga poste kang hospital, igwan na sa iyang nagdudulok. Na kung pwedeng may makuapasin ng daga around that hospital, ta may iniisip sinang mga negosyo. Naturally, pag may hospital, sa atubangan kayan, aasahan ta na may mga butika. Aasahan ta na may mga restaurant. Aasahan ta na may mga dormitories for the nurses and the transient doctors. Ano po kaya ang pagtubo kang development area? It's a partnership, it's a collaboration between the government and the private sector. And the good thing is, ang government mismo ang nagpuon kang pundasyon. Ang government mismo ang nagpuon kang mga infrastructure
tanganing maparikas na ngani ang pagtalubo kang negosyo sa sarong growth area. Yan. Mga tugas sa tuyang pagbuelta, sa tuyang pag-urulayan, ano ang mga ordinansang pigisibutan ngunyan, kasatuyan pong mga konsihal? Ano si mga nagkaparasar rin ng ordinansa? Ano ang epekto ka ini sa overall na pagninegosyo sa loob ng syudad o sa iba pang aspeto kan pagbubuhay sa syudad? As in, si mga epekto ka ini sa barangay kasatuya pong maugmang lugar. Mga tugang yan po sa pagbuelta kasatuyang programang Satong Aramon. Sa pakiulay na din po, Nindo, nakaabot sa samuyang kaaraman, nakaipuhan na talaga na magpatugbok magkaigwanin sa diring satellite market ang Barangay Pakul. Ay dako lang tabang ta kung sa ano, dahil ka ng kwenta kung gulpining parabakal, mas maray. Kinsa katong naglalako, nagtutuyo ka, mga anpigaagian pati, kung bisis kadudo tampa, maabot mo lang tong harong na papabakalan mo. Dako lamang pong tabang ang harong kayo. Kada ko lang kaugman ko, taharon ni ang pagsasaod-saod ko. Maedad na ko. Papasalamat ako Mayor kung nga dagos ang samuyang ini. Kuyan, dako lang kaugman ko sa kuyan sa iya. Mabalasan na Mayor. Ini pong proyekto pong ini, magiging pong kapakinabangan kang mga taga-barangay Pakul asin kang pagtaraid na po igding barangay na nagdadayo po igdi. Dayawan po, bako na po yan drawing. Ano po, aktual ng pigigibon ninda. Ako po nagpasalamat na nagkaigwa ng satellite market. Papasalamat kami kay Mayor, na anuhan niya na magtakudigdi yun ng saudan, tanganing haranina ang samuyang pagsasaudan. Papasalamat po ako kay Mayor dahil linagan igdi ng satellite. Sa kamaugma, nauugmaan mga tao digdi, kinagan ni Mayor ng satellite market. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami daw may tubig man igdi, baka kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaakit. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, baka walang para sa diri mi. Sa mga arabot pang, sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba, ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di naman sila masasakitan ta. Pag-abot ka dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Kami po nakaganana din footbridge, naman po kami masasakitan. Kami anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. Megakan sa kuyang pamilya. Salamat. Satong Aramon. Ginaray mga tugang, welcome kayo sa programa Satong Aramon. Kaibahan ta po, Councilor Joe Perez, Councilor Dodit Beltran. Yaon na kita mga tugang sa kabtang na iyahapo ta lang ano so mga nahiling tang pigpaabo sa tuyang mga questions sa paagi po kan text at as well as tigis sa social media, sa Messenger. Ang hapot ka sa tuyang amigo, kaibahan ta sa barangay, tabi Councilor Dodit, nasibot na marayan sa tuyang mga barangay personnel, nasibot na marayan sa tuyang mga barangay volunteers. Kumusta daa si sa tuyang man na naiging, kumbaga, support, tabang, duman sa tuyang pong mga membros kang Bihurt, mga volunteers, sa mga tanod ta, na talagang nahiling taman so paglapigot, so talagang higus, so talagang paghiro duman sa paglaban niya to sa COVID, lalo na ngunyan na nagyaon din kita duman sa recovery din digi sa COVID pandemic.
Saro yan, Sir Allen, sa pig-ulayan miman po ni Councilor Elmer Baldimoro na dahil po kani yung COVID pandemic grabing maray si mga trabaho kang satuyang mga workers sa barangay. Pigmarahay mi po na magpasar po kami ni Councilor Elmer Baldimoro ning ordinansa na madagdagan po si counterpart na nakukuha ninda po igdi sa siyudad kang Naga. Nagpasar po kami na madugangan po ng 500 pesos si counterpart na nakukuha kang mga barangay personnel po igdi po sa satuyang syudad. Arog po kang barangay tanod, ang nakukuha po nindang counterpart igdi sa satuyang syudad 1.8 plus 500 po ang makukuha na po ninda bulan-bulan 2,300. Kaya po dakulaon na kaugmahan kang gabos na mga personnel kang satuyang barangay na natawan taning siring na sa pag-uurulay po sa sangguniang panlunsod na naipasarta po ini yung arog po ka ini yung ordinansa. Sir Dodit, sa imo po ngunya na presenteng estado diyan bilang ex-officio member sa sangguniang panglungsod, ano pa po ang sa imong pagkisiributan ngunyan na mga ordinansa, mga programa para sa manlain-lain na sektor, para sa mga manlain-lain pang sabi nga ni kayan vulnerable sectors kan sa tuya pong syudad? Sir Allen, kung si Dodit po palado na makaiba po talaga sa Team Naga na manggana po sa paabuton na eleksyon ngunya na Mayo 9, siguro po sa sisibutan iyo po ang sektor kang PWD, ang person with disability, na dapat po tauan ta po talaga siya ning dakula na apod po kaiyan dakulaon na maray na pagpapahalaga dahil po sa saindang mga kakundian sa sadiri, saro po yan sa sakuyang papangatamanan asin po purtihiran. Saka po ang sektor po kang solo parent na aram ta po baga ang pagpapadakula kang aki basi ngani duwa kamo nasasakitan kamo, ay lalong-lalo na po kung solo ka sana na nagpapadakula kang aki mo. Saro po yan sa satuya pang tatawanan po ning atensyon. Sir Joe, ngunya na yao na kita sa recovery period, post-pandemic recovery period. Bako na nganing pandemic pa, kundi ang nag-aabante na steps ahead na kita sa ginigibot ang ngunyan. Ano po ang sinisibutan ngunyan kang Councilor Joe Perez to make sure na dai kita madiskaril sa ginigibot ang ngunyan na makasalibutan? Ano ang mga legislative legislative plans ni Councilor Joe Perez na pwede pang isuunad tangarig di kita mawara duman sa padagos-dagos sa bangon ta na digi sa pandemya? Sa ngunyan, ang yaon sa sakuyang what you call this, sa sakuyang binabantayan ining rapid growth na nangyayari sa siyudad kang Naga. Although may kaya nga ni kabali dyan sa rapid growth niyan, inihong sa kuya man na sarap ang ordinansa. Sir, rapid growth despite kaning pandemic? Despite the pandemic. Rapid growth lalo na nawawara ng pandemic. Lalo na yaon na kita sa alert level 1 and hopefully alert level 0. Kaya we expect na very rapid ang mangyayaring growth because we have been growing even within the pandemic period. Ngunyan, ining rapid growth dahil nga ni kaning development areas na ini na I'm sure na mapalibot igdi ang business sector ay ang private sector sa pag-develop kansa indaman po mga development endeavors or initiatives because of these development areas. We cannot avoid na maigdi po sinda because these are new frontiers for them, and kita mangalas kung within these growth areas matindog dyan ang mga bagong business establishments, high-rise buildings for what you call this ining mga centers nawara na pati sa kuyang isip ining centrics halimbawa mga BPOs. Nagtutubod ako na mapadagos ining mag-grow ang BPOs, and Naga is one of the favorite targets dahil yaon po sa tuya ang mga infrastruktura, and I'm also hoping that our telecommunication industry would improve.
And dahil nga ni po sa growth na iniho, kadakol po mga negosyante ang linalaumantang mairig di po sa Naga. Naga is a city to watch for them dahil nga ni bibili baninda na right after na nag-normalize kita yaon natulos so mga the Naga is has a ready stage for business development sa iba-ibang aspeto kang mga bagong industries. And kabali na po diyan ang pagbantay po kang tamang paggamit po kan satuyang mga natatadang mga properties. And ang satuyang natural wealth dapat mampong bantayan because dapat dahil kita maging biktima kang negative impact kang progress and industrialization, should we say. Dapat bantayan tamang giraray si satuyang natural wealth lalo na diyan sa upland barangays, ang satuyang sustainable development, ang satong mga kahoy diyan, ang satong mga salog, ang satong mga sapa, ang satuyang waterfalls, dapat they should be sustained as they are as natural wealth, samantalang i-isolate sinda sa progress na nangyayari igdi sa baba. And you know what? Ang progress na sinasabi bako itong progress for profit, but progress para sa magayon na living standards kang mga Nagueño. In which case, tama po ining ginigibon ni Mayor na ang mga infrastructure niya involves canals and drainage systems within the barangays, pag-provide po ning mga konkretong mga tinampo in the interior streets of the barangays, ginigibo po yan ni Mayor, and then nagre-reprap po kita halos kang kabus na salog na yaon igdi sa laog kang syudad. Yan po, that is clearly na ang satuya pong development vision, kabali po ang pag-ataman kan sa tuyang environment as in pagprotehir po kang inaapod na living conditions kang mga tao. Sir Dolit, may naghahapot, Sir Joe, thank you. Yes. May naghahapot po sa tuya, kumusta na po dangon yung pala ang COVID numbers sa mga barangay? Gano'n na po? Iyo. Kumusta na po ang kamugtakan tangon niya? Sa sangunyan, Sir Allen, zero na po ang mga barangay dahil po alert level 1 na kita. Maski po nga ni alert level 1 na kita, si mga kasuguan po sa satuyang mga BHERT, yaon pa man po giraray, lalong-lalo na po itong mga returning residents na nag-aarabot sa tuya sa mga barangay, pigmamonitor ta po giraray sinda para po maasigurar ta na ang syudad kang Naga maging COVID-free na po talaga. Sir, inabot, kumbaga, yaong kita sir sa kuya na dikit na lang si oras na natatada. Sir Joe, in gist, marikason ang growth. May pag-urulay ba ang mga negosyante or iba bang intervention ang syudad na dapat garo mag-urulay, tabaad may magkaigwaning garo imbalance, magkaigwaning, kumbaga may maligis. Iba bang step na pinaplano or ginigibo na ngunyan ang konseho, ang gobyerno lokal, tangarig makaprepare kita, bako na lang sa COVID, kundi duman sa inapot ng rapid growth digisa sa tuyang syudad. Tama-tamang hapot mo tabi yan, Allen, dahil pa lang nahaloy may nakaulay po akong business sector group na nagpupuner po siya na because of the rapid growth na nangyayari dito sa tuyang syudad, siguro tama lang na magkaigwa kita ng mini summit among the stakeholders para pag-urulayan po ang kabilugan kang plano kan sa tuyang city government towards growth areas, toward development areas. Dapat kabali man po dasin sa urulay. Tangani pong dai kita magkaigwaning surprise imbalance dahil lang po tamay na dai nakabaling sektor sa pag-urulay, sa pagbilog kang strategic plan for development. And tama man po yan suggestion na yan. Tayo man po yan ang esensya kang governance na bagay sa syudad. Dapat inclusive, kabali si gabos na stakeholders kung ano man ang plano, maging yan pang ekonomiya o socio-economic or cultural, dapat po pero may kabali ang sektor na
ang kabali ang gabos na stakeholders. Sir Dodit, sarap pang hapon sa tuya. Since ngunyan summer na, aramta na alert level 1, nagpiprepara na po ba da ang liga katuwang ang SK duman sa ginigiribot ang mga sports tournaments ngunyan? Mabalik na po ba da ini ngunyan na alert level 1? Dakulaon pong kaugmahan po yan kang gabos na barangay di sa sudad kang Naga. Dahil po baga alert level 1 na kita, yaon na po dyan si basketball, yaon na po dyan si volleyball. Gabos pong aktibidades kato pong before pa po mag-pandemic, siguro po ibabalik na po girarayan ngunyan. Lalong-lalo na po ini yung ngunyan ng paabuto na Mayo, si mga intercolor, interbarangay, siguro po ibabalik na siya dahil 2 taon po kitang natenga dahil po dyan sa COVID pandemic na iyan. Siguro po mas lalong agresibo asin maugma ini yung paabuton tang Summer Fest tournament po igdi sa sudad kang Naga. Sir, huring mga pakiulay, huring mga mensahe sa tuwi po mga paraan tabay, mga paradalan, mga paraan tabay. Sir Joe? Salamat, Allen, sa pagtao mo sa Muya kaining oras na ini para maipabuta sa tuyang mga konstituente ang mga latest na development asin mga challenges na ini-expect na sasabaton ta sa post-COVID recovery period kang sa tuyang syudad. And gusto mi pong ipaaram sa tuyang mga kahimanwa na dapat po ang gabos inbuelto. Ang gabos pong stakeholders should be players in the total drawing up of our development plans. And I believe po na yan man po ang nasa isip kan sa tong alkalde, and yan lang po hinahalata si mga pirang oras pa dahil papalihison ta po ang kasibutan kang political season tanganing mayong kulok politika. Maybe right after May 9 we can sit down and talk comprehensively about kang development vision po kan sa tuyang alkalde para sa tuyang syudad sa mga masunod na sa sunod niyang termino. And yan po, we expect po na sa pagpadagos po kang pag-asenso kang syudad, may dapat po perming atendido ng intelligent discussion of things. Salamat po. Sir Dodit? Thank you, Sir Allen, sa oras na tinao mo po sa Muya ni Councilor Joe Perez. Para po sa kuya bilang Liga President, dakulaon na bagay po ini yung nakabalik kita sa lindong kang Team Naga sa pamamayo po ni Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene de Asis. Dahil po ang pag-asenso po talaga kang sudad kang Naga sobra-sobra. Aram taman po baga si mga nagturukaw na mga leaders ka mga nagkairinot na panahon. Pero po nahihiling ko po ngunyan si Mayor Nelson po talaga. Grabe pong marayan sa iyang tabang and progreso digdi po sa sudad kang Naga kang nagtukaw po sa bilang alkalde. Kaya po ining paabuton niyang panduwang termino nangangapudan po kita sa gabos na mga taga-Naga na tabangan ta po giraray ang bilog na pag-iriba kang Team Naga dahil po nahihiling ta po baga bako pong drawing ang nangyayari ngunyan sa satuyang syudad kundi po progresong dagos-dagos po para po sa pag-uswag kang maugmang lugar kang syudad kang Naga. Mabalos po. Yan mga tugang, sa tuya pong nakaulay ngunyan na pagkaaga, sa tuya pong mga konsihal, Councilor Dodit Beltran, Councilor Joe Perez, mag-iribahan po girari kita mga tugang sa otro Sabado, digi po sa programang sa tong Aramon, pag-urulayan ta, diskutiron ta ang mga programa, mga pulisiya, mga proyekto kang gobyerno lokal kang Naga. Taang nagyenyong nag-aaram, nakikiaram, asin may pakiaram. Mabalos po, asin Diyos maray na aldaw sa tuya gabos. Sa tong Aramon. Kay Mayor Legacion, asinan sa iya kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang sa iya pong naisipan digdi yung proyekto sa Muya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawing.
Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ning basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni iyong naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdarakol hanggang tinampo ang tubig. Ang tubig digdi sa muya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibumangkan sa muyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang siit na inot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyo na po nga niyo, riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Ligason ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Kay Mayor sa niligasyon po. Dako lang pong pasalamat ni tigdi sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo tapos sinipong drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang onra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kaming agihan. Ini araw kayan, kung nahiling po nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali. Saka mayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura ka to, puro plastic. Mayo siya paginabang, kasi gano'n lang talaga siya kadlagan. Tatong mag-ibo na siya, araw kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali ako nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayang kani sa kasarupan ngunyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, yun na sila dito, nagbubusin ng basketballan, okay na. Kami po nagpapasalamat kay Mayor sa City Government na kami natabangan tulos na tauang kami kang samuyang kahagadan. Kababan po ini. Kaya po, hinagad mi kay Mayor Ligasyon na kung pwedeng magkaigo kami ng road tapping kan samuyang lugar. Natulos man na tinao sa samuya ang samuyang kahagadan. Hinagad mi dahil po pasanan nahaloy. Asin po naitao man po tulos samuya. Po mga inot na aldaw, ang lugar na ni talagang hababa, dikit na oran tinutubig. Ang karahayan po kani yung napalangkawan sa muyang tinampo. Inot, may mga aki po kami nag-i-eskwela digdi. Karami po ang eskwelahan digdi yung Triangulo Elementary School. Pag nag-uuran, dahil na po babahaon, dahil na sila malabo sa tubig. Dati po, grabe ang baha migdi, lalo kung makusog ang uran, mayong makaagi, pati mga eskwela. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matios talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, natabangan kami kantulay, may napagibuhan yung paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, dahil maarang pagturog mo pagbanggi, pagmatang kaatong na. Naging rahay po ngunyan ta. Maana naging problema ang mga tao kung ano man kakaipuhan o igwa bagang emergency. Madali po makaagi. Maday na po siya nagbabaha. Kaya dakula may pasalamat po yan kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muya sa tulay kan sa muyang residente na zona 4. Saka po si itong mga tao na nagpakaray po kayan. Gawa. Dahil may po gaanong bistado. Pasalamat may manggararit. Kasi hindi po nag-ipon. Pagdating namin dyan sa likod kang simbahan sa Orchard, Concepcion Grande, sakop kang Montecillo, nagbaha man, duman kami naglangoy-langoy. Awa ng Diyos. Pagdating itong mga panahon, may tao parang naawa sa amin. Noon hanggat ngayon, hindi ko ikalain nga, natawahan kaming bahay nga, hindi na kami magtawid sa ilog kung may baha. Salamat po, Mayor, na
tawan aming arog ganing project ninyo hali sa syudad. Mayor, kung nakarinig ka, salamat po, Mayor, kung narinig mo ang ano ko, kasi di ko nga kalain nga ito tinatanggap namin, kasi ang kailangan namin tirahan kasi naano kami sa baha, ulan at init nandun sa amin sa likod ng Montesilo kami nagaano nga, hindi na kami maglangoy-langoy ng pagdating ng bagyo at ulan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan.